Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ng paggunita kay San Juan Crisostomo, Obispo at Pantas ng Simbahan. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trompeta, hipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinhabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y maghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Tatayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ay Sabado ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni San Juan Crisostomo na ating ginugunita sa araw na ito, nawa ay atin ding marinig ang mensahe ng mga aral ni Jesus na ibinigay sa atin sa buong linggong ito. Atin po muling balikan at nawa ay sikapin nyo rin, no? Magamat marami po sa atin matatanda na, mabilis na makalimot, mamaya-maya lang nakalimutan na natin, no? Pero maganda rin kasi na na-exercise yung ating mga utak, no? Na ano nga ba yung sinabi, yung babalikan mo, yun yung form of exercise ng ating po mga pag-iisip para hindi tayo tuluyang makalimot. Although minsan talagang hirap tayong lumimot sa mga sakit na nangyari o naranasan natin. Pero pagdating sa salita ng Diyos, segundo pa lang nakalimutan na natin. So, kaya dapat ninanamnam natin lagi at kinukuha natin ang pagkakataon kapag nasa misa ay yung maging attentive talaga tayo. Maganda rin, bago kayo pumunta dito, ay binabasa nyo na kung ano ang ating pong mga pagbasa, no? Dahil minsan pumapalya ang ating sound system, kung hindi man, pumapalya yung mga nagbabasa. No? Minsan pagpare, hindi na malinaw magsalita. No? Kung buti na lang nung napalsi ako, okay pa rin magsalita. No? Pero ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin na pinagninilayan natin bago, habang at pagkatapos ng misa na maipahayag ang salita ng Diyos. Noong Lunes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen, ipinahayag dito na ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel, ang kahulugay na sa atin ang Diyos. Emmanuel, yun yung kahulugan ng pangalan na ibinigay kay Jesus. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. So tandaan natin, no? Kasama natin ang Diyos. Noong Martes, sa pagpapahayag din ni Jesus, sa dami ng mga sumasama sa kanyang mga alagad, no? Gustong maging alagad ni Jesus, siya ay pumili ng 12 at bago niya pinangalanan ang 12 apostol, siya ay umahon sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Yung pananalangin, no? Hindi ito dapat ipagwalang bahala, kundi lalo tigit bigyan ng importansya na maging bahagi ng ating pong mga desisyon o mga ginagawa sa buhay. Idaan muna natin sa pagdarasal, lalong-lalo na kung medyo malabo o naguguluhan tayo sa desisyon na dapat nating gawin. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin ni Kristo, nawa makita natin, no, sa estado ng buhay natin, mayaman man o mahirap, ang mahalaga nasa iyo ang Diyos. Kaya sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao. Kaya nga yung kaguluhan ba natin, yung problema bang nararanasan natin ay dahil kay Kristo o dahil wala si Kristo sa buhay natin. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin at paalala sa atin tungkol sa pagpapahiram, pagbibigay, pagpapatawad, hindi tayo hatol, hindi tayo dapat umatol. Wala sino man sa atin ang humusga, kasi nga kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa, yun din ang maaaring gawin sa atin. O ang paanyayang higit, kung ano ang ibig mong gawin sa iyo,
yun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Kaya ang sabi ni Kristo, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. Nung kahapon, ang aral ni Kristo, na dapat natin di mapagnilayan, ang tanong, patalinghaga pero may tanong, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Maaari ba? Common sense naman, gamitin natin yung common sense natin. Makakaakay ba ang isang bulag sa kanya kapwa bulag? Ang sabi, pareho silang madarapa. Pareho silang madidisgrasya. Kaya sikapin natin, may kapasidad ba ako? May karapatan ba ako para magsalita o mag-akay? Kasi ngayon, yung term natin nga, influencer, yung mga self-proclaimed influencer, na sila mismo hindi alam kung ano ang sinasabi, hindi nauunawaan kung ano ang mga nangyayari, pero kung maka-influence, wagas. At ngayon, sa huling araw ng ating linggo, ang paalala ni Kristo, walang mabuting punong kahoy na namumunga rin ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Kung sa simula pa lang, kasinungalingan ang ating aanihin. Pero kung sa simula pa lang, mabuti ang iyong hangarin, anumang pagsubok, anumang pagtatakip, lalabas pa rin ang mabuting dulot nito. Kaya nga po, ang pagsabi dito, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, kapag siya po ay nakaranas ng matinding unos o pagbaha, hindi siya matutumba dahil matibay ang pundasyon. Kaya nga maganda po, minsan sa nangyayari sa ating lipunan, di ba, ang daming kasinungalingan, pero dahil sa baha, nalalaman natin yung katotohanan. Sa panlabas, kala natin mabuti. Wow, may mga proyekto, di ba? May mga proyekto, continuous yung mga construction, pero nung bumaha, wala palang substance. Wala palang matibay na pundasyon ang mga proyekto na ginagawa sa kasalukuyan, na siya rin namang nagtulak sa atin para alamin na natin o sisain na natin. At dito, naging mabuti ba o naging masama ang kanilang layunin? So, yung epekto o yung resulta, lalabas at lalabas din yan. Kaya lagi natin piliin na sa simula pa lang, maging mabuti ang ating hangarin. Amen? Katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagaan ng kaharian.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap, naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Opoong San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagadya sa mga panganib. Kami naway lagi kupkupin ng langit. Para sa una kayo magpakailan namin sa